Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Nako, kanina galing po tayo dyan po sa Campo Crame at nagsagawa po ng press conference ng mga kaibigan. Police Info sa Target On Air. Medyo usap-usapan po ngayon dyan po sa Philippine National Police mula ho dyan sa loob po ng Campo Crame dahil mukhang naghahanda na ang PNP para po doon sa Change of Command Ceremony dahil sa March 27. Di ba, binigyan nga po ng extension, kumbaga na-extend bilang chief po ng PNP. Ito pong si General Benjamin Acorda. Ang tanong sino ho papalit kay General Acorda na magiging chief po ng Philippine National Police. Mga kaibigan, dahil sa isang press conference kanina, nagsalita po dyan yung kaibigan natin na si Police Colonel Jane Pajardo. Di ba ito yung dating spokesperson ng NCRPO, maging dyan po sa QCPD at Darling of the Preso. At hindi pa daw ho alam kung mabibigyan pa si Acorda. Ibig sabihin may plano pa na panibagong extension o kung mapapalitan. Pero ang tanong po dyan, sino po yung matunog ang pangalan na pwedeng humalili o pumalit kay General Acorda mula ho dyan sa Philippine National Police? Kasi alinsunod po ito sa batas na sinabi po ni Colonel Pajardo, mga kaibigan, na pipili ang Pangulo. Natural. Kumbaga, kukuha po dyan, doon po sa mga higher command, doon po sa mga seniority, pero hindi na po nasusunod ho yun Siyempre, kung sino po yung sinabi at kung sino po yung in-endorse na malapit kay President BBM, kagaya na lang po ni General Benjamin Acorda. Sino ba ho makakapagsabi na si Acorda ho'y magiging hepe ng pambansang kapulisan? Abay, nakasama ko ho yan, na-assign na matagal po yan bilang provincial director dyan po sa Palawan Province. Nung ma-assign po yan ng PNP director way back 2016, doon po tayo nag-cover sa Palawan, doon po sa Radyo Tandikan, doon po sa 102.3 News FM. Kaya pamilyar po sa atin yan at pag nagkakausap po kami, na-interview po namin doon si General Benjamin Acorda, mga kaibigan, kumbaga hindi sumagi po sa isipan niya nung panahon na yon na siya po'y magiging hepe ng pambansang kapulisan. Kaya ano ho yan kumbaga swertihan po yan kung ang mauupo sa palasyo ng Malacanang, abay, malapit ka dun sa kusina. Kung di ako nagkakamali, isa po sa ginamit po niyan, si Cabsec, di ba? Si Bersamin, kung di ako nagkakamali. Tapos papunta po doon kay JPE Enrile. Alam niyo po ba, talagang powerful si Manong JPE. Dito po sa palasyo ng Malacanang. Kaya inaantabayanan po, mga kaibigan, dahil si General Acorda, itinalaga ho yung PNP chief noong April 24 at 2023. Kaya nagtapos ho sana siya ng termino noong December 3. Kung di ako nagkakamali, nung last year, December 3, kumbaga doon natapos na yung kanyang term bilang chief ho ng Philippine
National Police. Ang problema ho kasi noon, dun sa pagtungtong ho, dun sa kanyang retirement, sa age pong 56, kumbaga, minabuti po ng Palasyo ng Malacanang na, kumbaga, pinalawig yung kanyang termino, kaya umabot ngayong Marso. Di ba? Itong hanggang March 31, yung kanyang extension binigay. Kumbaga, yung pinagkatiwala, di ba, ng Palasyo ng Malacanang, mga kaibigan, kay General Benjamin Acorda, mga kaibigan. Kaya nag-aantabay ho ngayon ang Campo Crame kung sino ho yung matunog na papalit. Sino ba ho pinaka-seniority ho dyan? Kung di ako nagkakamali, si General Armamento. Di ba? Napakarami ho kasi niya. Nung una, nung panahon po ni Chief PNP o Senator Bato de la Rosa, mga kaibigan, nung panahon po ni Nadigong, kumbaga, sa kanya ho nakaabiso. Kumbaga, sa kanya ho nakatoka na yan. Kung sino yung mga ilalagay. Natural, yung mga Davao Group o Kamista. Kaya antabay na lang ho tayo kahit na sino naman ho ilagay bilang chief ho ng Philippine National Police. Basta't nakaakibat po sa kanya yung taong bayan kung paano pa paglilingkuran, kumbaga, approve na po yan. Pero may mga bulungan po ngayon dyan. Dyan po sa Campo Crame. Natural, may mga naglalabi po dyan. Lumalapit po dun sa mga matataas na opisyal. Lalo na kapag ang frequency mo papunta po dun kay FL, kay First Lady, lamang ka na sa karera. Kapag yun ang ginamit mong padrino para maging kalihim ka o maging chief ka ho ng Philippine National Police, malaking bentahe po yan, ha? Ang ating text line, 0927-861-1921. Ako, sa oras na to, napakarami palang nakikinig sa atin. Dyan po sa Region 4B o dyan po sa Mimaropa, lalo na ho dyan sa San Jose, Occidental Mindoro. At antabay lang ho kayo. At meron po tayong kakausapin ho dyan. At sabayan po tayong mapapakinggan, ha? Oras sa Pilipinas, 3:30 ng hapon, ang oras hatid sa inyo ng PAGCOR. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Ka-Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Ka-Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.